Ang TikTok ay isa sa pinakamabilis na growing platforms para sa advertisers. Pero ang paggawa ng ads na talagang nagko-convert ay nangangailangan ng strategy. Mula sa eye-catching visuals hanggang sa tamang targeting, importante ang pag-alam kung paano mag-stand out. Sa video na to, i-breakdown ko ang mga steps para gumawa ng TikTok ads na kumukuha ng attention, nagde-drive ng engagement, at higit sa lahat nagde-deliver ng results para sa business mo. Kung gusto nyo mag-start sa TikTok ads at makakuha ng $100 in free ad credits, highly recommended kong gamitin ang link sa description. Ito ang pinakamadaling paraan para makapagsimula at makukuha mo rin yung great benefit na yun. Mag-walkthrough din ako ng quick tutorial sa inyo sa video na to, kaya siguradong magugustuhan nyo yung link na yan. Ngayon, without further ado, simulan na natin. Ang paggawa ng TikTok ads na nagko-convert ay nagsisimula sa pag-intindi sa unique audience ng platform at kung ano ang nagpupush sa kanila para mag-engage. Ang TikTok ay fast-paced, visual at umaasa sa creativity, kaya dapat tugma ang energy ng ads mo dito. Magsimula sa pag-reach sa target audience mo, una, alamin kung sino ang target audience mo. Anong klaseng content ang ina-engage nila. Ang step na to ay tutulong sa'yo na i-tailor ang ads mo para mag-resonate sa tamang viewers. Ang key ay gawing native sa platform ang ad mo para seamless siyang sumabay sa user-generated content. Unlike traditional ads, mas gusto ng TikTok users ang authentic at relatable content kaysa sa polished corporate-style campaigns. Kapag nagawa mo to ng tama, makapag-set ka ng solid foundation para sa success mo. Kapag alam mo na ang audience mo, ang next step ay gumawa ng hook na kukuha ng attention nila sa unang ilang seconds. Mabilis mag-scroll ang TikTok users, kaya kailangan mag-stand out ng ad mo. Gumamit ng bold visuals, intriguing captions, or unexpected opening para makapture ang interest. Ang unang 3 seconds ay critical, kaya siguraduhin mong masulit to. Whether it's a bold statement, quick glimpse sa product mo, or engaging question, ang goal ay mapahinto silang mag-scroll. Panatiling vibrant ang visuals mo at malinaw ang mensahe. Ang simplicity ay madalas na isa sa pinaka-effective na strategies sa TikTok. Ang ad format mo ay malaking role din sa pag-drive ng conversions. Nag-o-offer ang TikTok ng iba't ibang options, kasama na ang in-feed ads, branded effects, at spark ads. Para sa karamihan ng businesses, ang in-feed ads ay magandang starting point dahil lumalabas sila ng organically sa feeds ng users. Dapat parang regular TikTok lang ang dating ng mga ads na to, kasama ang trends, music, at kahit hashtags para ma-maximize ang engagement. Ang spark ads naman ay nagpapahintulot sa'yo na i-boost ang existing organic posts para magamit mo yung content na maganda na ang performance. Ang pagpili ng tamang format ay depende sa campaign goals mo, whether it's driving traffic, increasing brand awareness, or boosting sales. Ang music at sound ay essential components din ng kahit anong successful na TikTok ad. Audio-driven ang platform, kaya ang pagpili ng tamang soundtrack ay makakapagpa-elevate ng ads mo ng malaki. Pwede kang gumamit ng popular sounds or music trends na align sa brand message at audience preferences mo. Ang sound library ng TikTok ay nag-offer ng malawak na options, kaya madali lang makahanap ng bagay na fit sa'yo. Pwede mong isync ang visuals mo sa beat ng music or gumawa ng dynamic at engaging experience. Tandaan, ang sound ay talagang makakapag-make or break ng ads mo, kaya mag-isip ng mabuti kung ano ang emotional impact na gusto mong ma-achieve. Isa pang critical element ng TikTok ads ay ang storytelling. Mas responsive ang TikTok users sa ads na nagkukwento kaysa basta nagpo-promote lang ng product. Whether it's a day in a life video na nag-feature ng product mo or kahit quick tutorial lang, ang storytelling ay nagbe-build ng connection sa viewers. Pwede mong i-highlight ang problem na sinasolve ng product mo at ipakita kung paano ito mag-fit sa daily lives nila. Gamitin ng captions at overlays para i-guide ang narrative at gawing ultra-clear ang mensahe mo. Ang approach na to ay nakakatulong mag-build ng trust at nagpaparamdam na ang ad mo ay hindi sales pitch kundi parang recommendation lang ng isang kaibigan. Ngayon na ready na ang ad mo, oras na para i-target ang tamang audience. Nag-offer ang TikTok ads platform ng robust targeting options, kasama na ang demographics, interests, at kahit specific behaviors. Pwede mong gamitin ang mga tools na to para maabot ang mga taong mas likely na mag-engage sa content mo at mag-convert. Ang A/B testing ay isang pang crucial point dito. Pwede kang mag-run ng multiple versions ng ad mo na may slight variations para makita kung ano ang pinaka-resonant sa audience mo. Mabilis matuto ang algorithm ng TikTok, kaya ang pagbibigay ng strong targeted data ay ang mag-i-improve ng campaign performance mo over time. Hindi mo na kailangan manghula dito. Pwede mong gamitin ang data mo para i-refine ang approach mo kapag live na ang ad. Hindi rin dapat tumigil ang engagement mo. Ang pagmamonitor ng performance ng ad mo ay essential para masiguro na ito ay nagde-deliver ng results na talagang hinahanap mo. Yan ang very basics ng pag-run ng TikTok ads. Ngayon, tara na at alamin natin kung paano talaga magsimula sa platform at ipapakita ko sa iyo kung paano i-run ang very first TikTok ad mo. Ang una mong gagawin ay pumunta sa link sa description. Kapag naklik mo na yung link, dapat mapunta ka sa page na ganito yung itsura. As you can see, ito yung TikTok for Business. At dito ka magsisimula sa kanilang ad manager. Ang una mong gagawin ay gumawa ng account. Para makapagsimula, i-click mo lang yung Get Started button. Kapag naklik mo na to, mapupunta ka sa page na to kung saan nilalagay mo yung email address at password mo. Pagkatapos mo gawin lahat yan, i-click mo lang yung Continue. Quick note lang, kung may existing TikTok account ka na, pwede kang mag-sign in gamit yung account na yun para mas madali ang pag-connect ng ad manager sa TikTok account mo. Ngayon, hihingin nila na i-confirm mo ang email mo, na sobrang easy lang gawin. Ang kailangan mo lang ay pumunta sa email mo, kopyahin yung code na sinend nila at ilagay sa page na to. Kapag na-enter mo na yung code, mapupunta ka sa next step. Mapupunta ka sa TikTok ad account mo. Ang una nilang hihingin ay ilang details tungkol sa business mo. Tatanungin ko nila kung anong type ng industry mo, business name, mobile phone number, at company website. Kapag na-fill out mo na lahat yan, i-click mo lang yung Get Started button at ready ka nang gamitin ang TikTok Ad Manager sa account mo. As you can see, kailangan lang nating
i-accept ang mga preferences na to. At just like that, nasa loob na tayo ng TikTok Ads Manager. Ngayon, ang pinakamadaling paraan para makapagsimula sa pag-run ng very first ad mo ay gamitin ang setup guide nila na ipapakita sa'yo agad pagkatapos mong gumawa ng account. Tulad na makikita mo, ang unang step dito ay paggawa ng campaign. Ito yung parang overarching point ng ads mo. At dito mo pipiliin ang specific details na gusto mong gawin sa ads mo, whether that's targeting interests or just specifics about what we're trying to do with this campaign. We can make those changes within the screen. Ngayon, para sa karamihan dito, ang dapat mong i-focus ay hindi yung mga options na currently available. Ang dapat mong pagtuunan ng pansin ay ang product sales. Ang reason dito ay karamihan sa inyo ay nagbebenta ng physical products, kaya mas madali na mag-focus sa product sales at i-target ang goal na yun sa campaign mo. Kapag napili mo na yung product sales bilang overall target goal, pwede na tayong mag-scroll pababa at pumili sa pagitan ng TikTok Shop or Catalog. Para sa video na to, pipiliin ko yung TikTok Shop dahil ito ay isa sa pinakamagandang paraan para magsimulang mag-run ng ad sa TikTok. Ang TikTok Shop ay nag-i-implement ng buong e-commerce portion ng TikTok directly sa ad creative mo. Ibig sabihin, habang nag-i-scroll ang mga tao sa For You page nila, ay kita nila ang advertisement mo at makakabili sila ng product mo nang walang friction. We'll then name our campaign and then we can set our campaign budget. Kapag nag-run tayo ng CBO, Campaign Budget Optimization, mas focus to sa paggamit ng campaign at artificial intelligence para i-manage ang budget mo. Hindi mo na kailangan mag-worry tungkol dito at pwede na nating i-click ang continue button. Kapag na-click mo na yung continue button, mapupunta kayo sa ad set level. Dito pwede nating kontrolin ang mga bagay tulad ng interest targeting at demographics. Ang unang hihingin sa atin ay pagpili ng shop ads type. Pwede tayong pumili sa pagitan ng video shopping ads, live shopping ads, or product shopping ads. Pipiliin natin ang video shopping ad dahil mag-upload tayo ng video na nagpapakita kung paano ginagamit ang product. Kapag naayos na natin to, pupunta tayo sa product source detail at pipiliin kung saan natin kinukuha ang product. Sa case na to, dahil pinili natin ang TikTok Shop at doon natin isosource ang product. Next, pupunta tayo sa placements. Ginagalaw to dahil effective at efficient na ang automation ng TikTok dito. Sunod ay ang audience targeting. Madali lang tong i-set up. At tulad ng placements, hindi ko rin masyadong ginagalaw to. Para sa karamihan, ang pag-run ng broad audience ay malamang ang pinaka-successful. Ang reason dito ay sobrang advanced na ng algorithms ng TikTok. Kaya kaya nitong hanapin ang eksaktong audience na hinahanap mo, lalo na based sa type ng videos na pinapanood nila. Kaya sa ngayon, iiwan ko to as is. Pero in the future, pwede mong i-adjust to kung gusto mo ng mas specific ang targeting mo. Pwede rin tayo mag-scroll pababa sa location, age at gender. Tulad ng dati, hindi ako masyadong nagbabago dito dahil magaling na maghanap ng tao ang TikTok base sa video na ina-upload mo. Kaya hindi mo na kailangan mag-alala masyado dito. Once we go all the way down here, we can also do keyword expansion, which is optional then. This part is really important, the budget and the schedule. Ngayon, para sa budget mo, mas gusto kong magsimula sa napakababang halaga. Ito ay dahil gusto mong i-test ang ad mo at makita kung worth it ba siyang i-run sa mas malaking budget. Karamihan kasi ay nagsisimula sa masyadong mataas na budget at nagre-resulta sa overspending at pag-aaksaya ng pera. Kaya importante na magsimula sa mababang budget at mag-scale up lang kapag nakakita ka na ng success. I'll go ahead and type around $10 dito. Now, yung lowest na pwedeng ilagay dito is about $12.50. Pero depende to sa ad manager mo. Baka mas mataas ang ad spend threshold mo. Gusto ko rin i-schedule ang ads, pero hindi ako nagsiset ng specific start or end time. Sa bidding at optimization, hindi rin ako masyadong nagbabago rito. Kapag nagawa ko na lahat to, i-click ko lang yung continue na magdadala sa akin sa ad creative space. Sa screen na to, hindi mo na kailangan mag-adjust ng masyado. Ang kailangan mo lang gawin ay i-upload ang ad creative mo at gumawa ng copy at headline. Ngayon, para gumawa ng magandang ad creative, highly recommended na wag masyadong mag-focus sa quality ng video. Mas maganda kung mag-focus ka sa kung ano ang nasa loob ng video. Nakakita ako ng magagandang ad creative na kinunan lang gamit ng iPhone. At possible talagang gumawa ng high-converting ad creative gamit lang ang phone mo. Ang dapat mong pagtuunan ng pansin ay kung paano mo ipapakita ang product. Ipakita kung ano ang ginagawa nito at kung anong problems ang nasa-solve nito. Kapag na-film at na-edit mo na lahat, i-upload mo lang to sa TikTok platform at pwede mo nang i-run agad. At yun na yun. Kung may tanong kayo tungkol sa pag-run ng TikTok ads, mag-comment lang kayo sa baba. Huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe para hindi nyo makaligtaan ang future videos namin. Tandaan din na ang mga links sa description ay affiliate links at maaari kaming kumita mula dito. Sana ay nag-enjoy kayo sa video na to at excited na ako makita kayo sa mga susunod na video.